Pagdating doon, naalala ng ating bida ang matandang Daoist na si Ling Yun, ang taong nagturo sa kanya kung paano magsulat at humawak ng panulat noon. Ayon sa mga kwento, si Ling Yun ay dating mula sa Legend Temple, ngunit sa hindi malinaw na dahilan ay bumaba siya ng bundok at piniling mamuhay ng mag-isa sa lugar na iyon. Sa kabila ng kanyang pag-iisa, kilala siya bilang isang mabait at mapagkumbabang tao na laging handang tumulong sa mga taga-nayon, kaya mataas ang respeto sa kanya ng mga tao. Dahil dito, lalo pang naging seryoso ang ating bida, dahil alam niyang hindi basta-basta ang taong kanyang haharapin at may matututunan siyang mahalaga mula rito. Mula sa loob, hirap naman sa pagsusulat ang ating bida. Pinagalitan naman siya ni Ling Yun, na dahan-dahan lang ito sa paggamit ng brush, ngunit sabi din niya na napakalakas na ni Wang Sheng, kahit sa kabisera, bihira na ang makakatapat sa lakas niya. Ibig sabihin, kinikilala ni Ling Yun. Ngunit kahit anong ingat niya, halata pa rin na hindi niya makuha ang tamang kontrol at porma ng pagsusulat niya. Kasunod nun, nagsimula ng magturo si Ling Yun, kaya dahan-dahan lang itong nagsusulat habang nagpapalabas ito ng kanyang aura, at ipinaliwanag niya na ang tunay na lakas ay hindi lang puro pagsabog ng kapangyarihan. Ayon sa kanya, ang lakas ay dapat mahinahon, kontrolado, at eksakto hindi basta pabigla-bigla. Kasabay nito, bigla na lamang lumitaw ang kanyang kapangyarihan, parang nagkaroon siya ng clone. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, napasok ang ating bida sa ilusyon ni Ling Yun. Inakala ni Wang Sheng na inaatake siya ni Ling Yun gamit ang malaking brush nito, kaya todo iwas siya habang pinipigilan ang mga atake niya. Ngunit bigla siyang napahinto at nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang isa lamang pala itong ilusyon. Dahil dito, lalo niyang hinangaan si Ling Yun, dahil ang matandang nasa kanyang harapan ay hindi isang ordinaryong guro, kundi isang tunay na master. Sinabi ni Ling Yun, na doon mo lang tunay na masasanay ang kapangyarihan kapag natutunan mong kontrolin ito ng tama. Napansin niyang parang may tinatago pa ang ating bida, kaya tinanong niya ito. Ipinaliwanag niya na ang sikreto ng lakas ay hindi puro puwersa, kailangan itong maging mag-ahan at kontrolado, parang isang balahibo. Dahil dito, biglang naunawaan ng ating bida ang prinsipyo, na pagtanto niya na yun pala ang tamang paraan. Matapos ang mga aral ni Ling Yun, lumipas ang kalahating buwan at nanatili ang ating bida sa kanyang tahanan. Sa panahong yun, masayang inihain ng bida ang iba't ibang putahe tulad ng braised pork at saucy ribs. Kaya laking tuwa na lamang ng bata at si Ling Yun dahil nakakatikim nga raw sila ng masasarap na pagkain. Namangha naman si Ling Yun at todo puri sa kanya, sinasabing napakahusay niyang magluto at tila mas masarap pa ang kanyang mga handa kaysa sa mga mamahaling pagkain. Sa loob lamang ng kalahating buwan, tila nagbago ang kanyang panlasa at lalo siyang na-impress sa talento ng ating bida. Masayang nagsalita si Wang Sheng at nagpapakumbaba sa harap ng dalawa. Nagpasalamat siya sa kanilang pagtuturo at sinabi na ginagawa lang niya ang tungkulin niya bilang isang estudyante. Sa isip naman ni Wang Sheng, napansin niya na kahit isang Daoist priest si Ling Yun, hindi ito istrikto sa sarili, kumakain at umiinom ito ng malaya at ini-enjoy ang buhay ng walang reklamo o pamimintas. Nagtanong ang ating bida kung sino ang sinasamba sa Daoist Temple sa kanilang nayon. Ipinaliwanag naman ni Ling Yun na ito ang tagapagtatag ng Taoismo, ang kataas-taasang Panginoon, dahil natural lamang na hindi pa ito alam ng bida dahil nagsisimula pa lamang siyang matutong magsulat. Sinabi pa ni Ling Yun na ang tunay na diwa ng Taoismo ay ang pagiging simple at ang pagsunod sa dakilang daan, sa pamamagitan ng hindi pagpilit o pakikialam. Ngunit giit niya, ang mga taong hindi karapat-dapat tawaging payapa at walang kinikilingan ay yaong mga nasa loob mismo ng templo. Dagdag pa niya, isa-isa man nilang sinasabi na nais nilang makagawa ng mabuting karma, sa huli ay umiikot pa rin ang lahat sa kasakiman, sa lupa, ginto, at mga alahas. Galit na ipinunto ni Ling Yun na tinuturuan ang mga tao na yumukod at magsunog ng insenso, sambahin ang matanda, at umasa sa kanyang basbas. Ngunit kapalit nito ay nawawala ang tiwala nila sa kanilang sarili. Para sa kanya, mali ang ganitong aral. Sumagot naman ang ating bida at sinubukang pakalmeyan ang sitwasyon, ipinaliwanag niyang ginagawa ito ng mga tao para sa kapanatagan ng isipan, at marahil yun din ang tunay na layunin, ang gabayan ang mundo. Ngunit hindi kumbinsido si Ling Yun at kinwestiyon kung sa tingin ba ng bida ay kaya niyang baguhin ang orihinal na layunin ng templo sa pamamagitan lamang ng pagtuturo.
Sa huli, tinapos na ng matanda ang usapan at pinaalis na sila. Makalipas ang ilang sandali, habang naglalakad sila, nagtanong ang bata kung bakit hindi nagustuhan ni Ling Yun ang pagkakaroon ng magandang bahay, malawak na lupain, at maraming ginto at alahas. Sumagot si Wang Sheng na si Ling Yun ay isang tunay na dakilang tao. Ayon sa kanya, kahit mayroong napakaraming ari-arian at kasaganaan sa mundo, ang tunay na kahalagahan ay ang pag-unawa rito. Dagdag pa niya, kapag naunawaan at nagawa ito, maaari ring maging isang dakilang guro ang isang tao, katulad ni Ling Shu. Dahil dito, napatanong ang bata kung isa rin bang guro ang ating bida. Napatigil ang ating bida at tila napaisip sa tanong ng bata, inamin niya na mas madaling sabihin kaysa gawin ang mga bagay na yon, bagamat nauunawaan niya ang mga aral, isa pa rin siyang ordinaryong tao na naghahangad ng magandang bahay, malawak na lupain, ginto, alahas, at maging ng magagandang babae. Dagdag pa niya, kung siya ang gagawing huwaran, baka wala itong patutunguhan. Sa huli, napakamot na lamang ng tenga ang bata, tila naguguluhan sa kanyang narinig. Samantala, napangiti na lamang si Ling Yun habang iniisip ang sinabi ng ating bida, para sa kanya, tila nakakatawa ang pananaw nito, ang pagbanggit ng kasaganaan tulad ng maraming ari-arian, sapat na pagkain, at marangyang buhay. Makalipas ang isang buwan, patuloy na nagsanay ang ating bida sa pagsusulat at kapansin-pansin ang mabilis niyang pagunlad. Dahil dito, pinuri siya ni Ling Yun at nag-alok pa ng gantimpala bilang pagkilala sa kanyang progreso, sabay tanong kung ano ang kanyang nais. Nagtanong si Wang Sheng kung may nalalaman ba ang kanyang guro tungkol sa mga tala o lihim ng Lao Jiangguan. Sinagot ni Ling Yun na ang mga kasulatan ng Lao Jiangguan ay kinokopya lamang tuwing 50 taon, at siya mismo ang huling nagsulat nito. Nagpatuloy ang bida at nagtanong tungkol sa nakaraang dinastiya, kung paano nabuo ang lupain ng 1,000 Jedi. Ibinahagi niya ang narinig niyang haka-haka na ito raw ay bunga ng isang makapangyarihang formation o matrix na sumire sa buong lupain. Seryosong nagtanong si Ling Yun kung paano nga ba talaga nabuo ang lupain. Ibinahagi ni Wang Sheng ang kanyang narinig na umano'y isang napakalakas na formation o matrix ang nagwasak sa buong lupain. Ngunit agad itong pinutol ni Ling Yun at galit na tinawag itong kalokohan. Tinanong pa niya kay Wang Sheng kung nakakita na ba siya ng isang matrix o formation na sumasakop ng libu-libong milya. Nagulat ang ating bida at agad nag-isip, para sa kanya, parang imposible yun dahil mangangailangan ng napakalaking organisasyon at resources para magawa ito. Kaya sa sagot at isip niya, ipinapakita niya na hindi siya basta naniniwala at ginagamit niya ang common sense niya para tanungin ang sinasabi ni Ling Yun. Nagulat si Wang Sheng nang mapagtanto niya na hindi lang iisang matrix ang ginagamit. Pinaliwanag ni Ling Yun na ang napakalawak na pagsasakop ay posible kung pinagsama-sama ang daan-daang matrix, kasabay nun, pinitik niya ang noo ni Wang Sheng bilang pagsaway. Napahiya at natauhan si Wang Sheng, pagkatapos nito, naging mas seryoso siya at nagtanong kung paano at bakit nabuo ang 1,000 Jedi. Sumagot si Ling Yun na kaya niyang ipaliwanag ang tungkol sa 1,000 Jedi, ipinakita niya na alam niya ang sagot at handa siyang magbahagi ng impormasyon. Ngunit hindi ito libre, kaagad niyang tinanong si Wang Sheng kung ano ang maibibigay nito kapalit. Napaisip si Wang Sheng sa sitwasyon, naunawaan niya na kung totoo ang sinasabi ni Ling Yun, napakahirap maabot ang ganung antas ng kaalaman, kahit ang mga may kakayahang kopyahin ang mga aklat ng Lao Jiangguan ay halos imposible ring maunawaan ang tunay na lihim nito. Dahil dito, napaisip din siya kung ano ang kapalit na hihingin sa kanya, alam niyang hindi basta ibibigay ang impormasyon ng walang bayad. Sa huli, napabuntong hininga siya at nagdesisyon siyang diretsahang magtanong kung ano ang gusto ni Ling Yun bilang kapalit. Sinabi ni Ling Yun habang nagsusulat na simple lang ang gusto niyang kapalit, alam niyang natututo si Wang Sheng ng carving. Pagkatapos, ipinakita niya ang isang halimbawa at diretsahang sinabi ang kanyang hiling, gusto niya na tulungan siya ni Wang Sheng na gumawa ng isang estatwa ng Lao Jiangguan. Ipinaliwanag ni Ling Yun ang dahilan ng kanyang hiling. Sinabi niya na ang mga tao ng Lao Jiangguan ay nais mag-ukit ng 10,000 estatwa ni Lao Jun sa bundok ng Lao Jun na nasa labas ng kabisera. Kapag natapos ang lahat ng estatwa, papalitan ang pangalan ng lugar at tatawagin itong Lao Jun Wan Shushan, layunin nito na lalo pang palawakin ang impluwensya ng Lao Jiangguan. Sa kanyang nalaman, napuno ng pawis ang pagmumukha ng ating bida. Ipinagpatuloy pa ni Ling Yun ang kanyang paliwanag.
Sinabi niya na ang estatwa na iuukit ni Wang Sheng ay hindi basta ordinaryo, kailangan niya ng isang tao na kayang kontrolin at panatilihin ang epekto ng 10,000 estatwa ni Lao Jun. Ibig sabihin, ang gagawin ni Wang Sheng ay may mahalagang papel para mapanatili at maayos ang daloy o momentum ng buong proyekto, hindi lang ito simpleng pag-ukit, kundi isang responsibilidad na may kinalaman sa balanse at kapangyarihan ng lahat ng estatwa. Nag-alala si Wang Sheng sa hiling ni Ling Yun, sinabi niya na ang Laojiangguan ay nagtipo ng napakaraming tao para buuin ang banal na bundok, kaya siguradong maraming eksperto sa pag-ukit ang kasali. Nagduda din siya sa kanyang sarili, at inamin niyang baguhan pa lamang siya at hindi niya kayang pantayan o kontrolin ang napakaraming bihasang manggagawa. Ngunit walang pakialam si Ling Yun sa kanyang pagdududa, sinabi niya na kung hindi niya kayang gawin, maaari na lang siyang pumunta sa templo ng Lao Jun at hanapin ang mga sagot doon, idinagdag pa niya na hindi naman ganoon kahirap ang pag-abot sa antas na iyon. Seryosong nagtanong si Wang Sheng kung sakaling makagawa siya ng estatwa ni Lao Jun na kayang humawak sa buong Longevity Mountain, mananatili pa rin ba ang pag-angat ng impluwensya ng Lao Jun? Binanggit niya na ang Laojiangguan ang kasalukuyang kinikilalang orthodox, kaya nag-aalala siya na baka maapektuhan ang reputasyon nito. Ngunit biglang nagalit si Ling Yun at sinabi na wala siyang pakialam sa ganoong detalye, ang mahalaga sa kanya ay makahanap si Wang Sheng ng paraan upang hindi masira ang pangalan ni Lao Jun, habang sabay na napipigilan ang impluwensya ng mga tao ng Laojiangguan. Napahawak si Wang Sheng sa kanyang ulo dahil sa stress at hirap ng hinihingi sa kanya. Sinabi niya na kung galit si Ling Yun sa mga taga-Laojiangguan, mas mabuti pang siya na lang ang lumaban sa mga ito dahil hindi naman siya kasing lakas nito. Ngunit hindi yun pinansin ni Ling Yun, sinabi niya na tapos na ang usapan at may mahigit 1 taon pa si Wang Sheng para maghanda. Kung magagawa niya ang hinihingi, ibibigay niya ang lahat ng kaalamang gusto nitong malaman. Dagdag pa niya, ibabahagi rin niya ang mga lihim na hindi nakasulat sa mga sinaunang aklat ng Laojiangguan. Seryosong tumingin si Ling Yun at binanggit ang pinakamahalagang bagay tungkol sa Thousand Jedi. Dahil dito, nagdesisyon si Wang Sheng, tinanggap niya ang kondisyon at sinabi na pumapayag na siya sa kanilang kasunduan. Kinagabihan, habang natutulog ang bida, bigla siyang nabangungot. Pagkatapos, sa kanyang panaginip, napunta siya sa isang lugar na puno ng bundok at ulap, na parang hindi normal o hindi sa mundo niya. Mas lalo siyang nagulat nang mapansin na niya ang isang napakalaking rebulto na kahawig ng Buddha. Pagkakita ni Wang Sheng sa napakalaking rebulto, bigla niyang naalala kung nasaan siya, ang Leshan Giant Buddha, dahil dito, napaisip siya kung baka bumalik na siya sa Earth. Ngunit agad niya itong itinanggi, para sa kanya, imposibleng mangyari yun. Sa sobrang kakaiba ng sitwasyon, naisip niyang baka panaginip lamang ang lahat, kaya sinubukan niyang kinurot ang kanyang pisngi upang magising. Dahil dito, tuluyan ang nagising ang ating bida, at sumigaw ito sa sakit ng kanyang ginawa. Pagkagising ni Wang Sheng, napagtanto niya na panaginip lamang pala ang lahat. Pero imbes na balewalain ito, naisip niya na may mahalagang aral siyang nakuha mula sa kanyang nakita, naalala niya ang napakalaking rebulto ng Leshan Giant Buddha, at doon siya nakakuha ng inspirasyon. Napaisip siya, ang bundok ay isang Buddha, at ang Buddha ay isang bundok. Dahil dito, nagkaroon siya ng ideya, kung papalitan ang konsepto ng rebulto at gagawa ng isang napakalaking estatwa ng isang Old Master, maaari nitong baguhin ang pananaw at impluwensya ng Laojiangguan. Pagkatapos maisip ang kanyang plano, labis na natuwa si Wang Sheng, sa sobrang excitement, napasigaw pa siya at napangiti. Tila kampante na sa ideyang nakuha niya mula sa kanyang panaginip. Kinabukasan, dinala si Wang Sheng sa isang lugar malapit sa kabisera na napapalibutan ng 6 na anyong tubig. Ipinakita sa kanya ang isang napakalaking batong bundok na higit sa 100 talampakan ang taas at isa sa pinakamataas na bahagi ng lugar. Kasabay nun, pinatigil ng ating bida ang kanyang kasamang matanda na magsalita. Kaya sa sobrang tuwa, hindi niya napigilan ang sarili at nagpakita siya ng labis na excitement. Binigyan ni Wang Sheng ng pera ang matandang gabay bilang kabayaran at pakiusap na dalhin siya sa tuktok ng bundok. Dahil dito, pumayag naman agad ang matanda at inanyayahan siyang sumunod. Pagdating sa tuktok, sinuri ni Wang Sheng ang malaking batong haligi at agad niyang napagtanto na sapat ang laki at tibay nito para gawing isang napakalaking rebulto ng Lao Jun. Pero napansin din niya ang problema, dahil sa matagal na pagkalantad sa tubig at panahon, sobrang tigas ng bato,
kahit simpleng pag-ukit ay mangangailangan ng paulit-ulit na pagpapalit ng kagamitan. Dahil dito, napagpasyahan ng ating bida na hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Kailangan muna niyang bumalik at kumonsulta kay Old Man Lu bago ituloy ang plano niyang gumawa ng rebulto para kay Ling Yun. Pumunta si Wang Sheng sa tirahan ni Old Man Lu at habang abala ang ating bida sa pag-uukit ng kanyang bato. Kasabay nito, kinuha ni Old Man Lu ang gawa ni Wang Sheng, at pinaliwanag niya na natutunan na niya ang mga basics sa pag-uukit at paghubog, kaya na rin niyang gumawa ng kumpletong eskultura at maganda na ang kalidad ng kanyang gawa. Pero ayon kay Master Lu, kung gusto ni Wang Sheng na sumikat o maging kakaiba, kailangan niyang magkaroon ng sariling estilo. Seryosong tinanong ni Wang Sheng kung ano ang dapat niyang gawin para mas umangat pa. Sumagot si Old Man Lu na simple lang, kailangan niyang magpraktis hanggang sa maabot niya ang pagiging perpekto. Sa ganitong paraan, mabubuo niya ang sarili niyang estilo at paraan ng paggawa, na siyang magpapasikat sa kanya. Pero idinagdag pa niya habang inaayos nito ang gawa ng ating bida, na para maging tunay na master, hindi sapat ang basta pagsunod sa mga natutunan, kailangan niyang kalimutan ang mga nakasanayang teknik at gawin kung ano ang nais ng kanyang sarili. Ipinaliwanag din niya na kung masyadong susunod si Wang Sheng sa tamang paraan at paulit-ulit na teknik, pare-pareho lang ang lalabas at mawawala ang tunay na sining sa kanyang gawa. Sinabi pa ni Old Man Lu ang kanyang paliwanag kay Wang Sheng. Sinabi niya na ang mga tunay na dakilang master ay patuloy lang na nagsisikap at ginagawa kung ano ang gusto nila. Ayon sa kanya, dapat mag-ukit si Wang Sheng sa paraang komportable siya, ayon sa sariling galaw at pakiramdam niya. Kapag ganito ang ginawa niya, ang mga likha niya ay magiging natural, buhay, at kaaya-ayang tingnan. Dagdag pa niya, iyon ang tunay na tanda ng isang tunay na master. Pagkatapos nito, tinanong ni Old Man Lu kung gaano na karami ang naintindihan ni Wang Sheng sa kanyang mga sinabi. Sumagot si Wang Sheng na medyo naiintindihan niya na. Kaya hinikayat siya ni Master Lu na ipaliwanag ang kanyang pagkaunawa. Seryosong sinabi ng ating bida na sa simula, nakikita natin ang bundok bilang bundok at ang tubig bilang tubig. Ibig sabihin, simple at direkta ang pagtingin natin sa mundo. Pero habang lumalalim ang pag-unawa, nagiging magulo ang pananaw, parang hindi na bundok ang bundok at hindi na tubig ang tubig. Nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan ang lahat. At sa huli, matapos ang lahat ng pag-unawa at karanasan, bumabalik din sa pagiging simple ang pananaw, ang bundok ay bundok pa rin, at ang tubig ay tubig pa rin. Dahil dito, biglang naunawaan ni Old Man Lu ang punto ng bida at napagtanto niya ang sagot, kaya nasabi niya na iyon na ang hinahanap niya. Kasabay nun, sumigaw siya ng sobrang lakas habang nagpapalabas ito ng kanyang napakalakas na aura. Napaisip si Wang Sheng habang pinagmamasdan niya si Old Man Lu na napapalibutan ng malakas na spiritual energy, mukhang malapit na itong mag-breakthrough o umangat ang kanyang kapangyarihan. Pero napansin ni Wang Sheng na hindi maayos ang paligid, may mga bagay na nakakaistorbo na maaaring makapigil sa proseso ng pag-breakthrough ni Old Man Lu. Dahil dito, nag-alala siya, naisip niya na hindi pa siya sapat na malakas para protektahan si Old Man Lu kung may mangyaring masama. Sa madaling salita, naunawaan ni Wang Sheng ang sitwasyon at nag-aalala siya dahil kulang pa ang kanyang lakas para makatulong. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang umatake si Ling Yun ng kanyang palm technique, kaya nawasak nito ang lamesa para makagawa ito ng lugar kay Old Man Lu. Dahil dito, nagulat ang ating bida, samantala, si Old Man Lu ay nagpatuloy sa pag-ipon ng kanyang spiritual energy. Ngunit hindi pa tapos si Ling Yun, muli niyang ginamit ang kanyang teknik at malakas na hinampes ang kanyang kamay sa sahig upang gumawa ng formation array. Sinabi naman ni Ling Yun sa ating bida na siya na nga raw ang magpoprotekta kay Old Man Lu habang nangyayari ang breakthrough nito, kaya inutusan niya si Wang Sheng na ilayo ang batang master dahil masyado pa itong bata at wala pang sapat na spiritual power. Ayon sa kanya, kung mananatili ang bata sa lugar, maaaring masaktan ito dahil sa lakas ng enerhiya. Agad namang sumunod ang ating bida at dinala palayo ang batang master upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Kinabukasan, makikitang patuloy ang proseso ng breakthrough ni Old Man Lu habang napapalibutan siya ng malakas na spiritual energy, binabantayan siya ni Ling Yun upang matiyak na maayos ang kanyang pag-angat ng kapangyarihan. Makalipas ang ilang sandali, nagtagumpay si Old Man Lu sa kanyang breakthrough. Dahil dito, nagpasalamat siya sa taong tumulong sa kanya at sinabing may utang na loob siya rito.
Dagdag pang sinabi ni Old Man Lu na kahit ginagabayan siya ng bida, tila naunahan pa niya ito at siya na mismo ang nakaintindi ng proseso ng kanyang pagbre-breakthrough. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Wang Sheng na sariling kapalaran ni Old Man Lu ang nangyari, at sinasabi niya lang ang mga iyon bilang gabay. Napansin din niya na mas matagal ang ginugol ni Old Man Lu sa kanyang breakthrough kumpara kay Old Man Lee, kaya iniisip niyang mas mataas ang antas ng cultivation nito. Sinabi naman ni Old Man Lu na habang iniisip niya ang nangyari, pakiramdam niya ay parang nakatipid siya ng 10 taon sa kanyang buhay dahil sa breakthrough na yun. Dagdag pa niya, kapag nakabalik siya at nakausap ang iba pang matatanda, maaaring magkaroon din sila ng pagkakataon na mag-breakthrough, nangako rin siya na gagantihan niya ang tulong na natanggap niya. Samantala, napansin ng bida na pinahahalagahan ng mga taong iyon ang samahan at malasakit sa isa't isa, na isang magandang bagay. Pagkatapos, niyaya niya ang lahat na kumain dahil naghanda na siya ng pagkain habang hinihintay nilang matapos ang breakthrough nito. Sa loob ng bahay, sama-sama silang kumakain at masaya ang kanilang samahan. Habang kumakain, nagtanong ang ating bida kay Old Man Lu kung gaano katagal bago niya nakamit ang kanyang breakthrough. Nakiusap din siya kung maaari nitong ibahagi kung ano na ang kasalukuyang antas ng kanyang cultivation. Sinabi ni Old Man Lu matagal na niyang hindi pinagtutuunan ng pansin ang kanyang cultivation kaya't hindi siya nangangahas na ipagyabang ang kanyang kakayahan sa harap ng iba. Ngunit inamin din niya na kamakailan lamang ay nagkaroon siya ng malaking breakthrough na tila ba nakaabot siya sa 3 antas ng 8 realm. Dahil dito, nagulat si Wang Sheng at naluhan nito ang kanyang iniinom na tubig. Sa kanyang isipan, napagtanto niya na si Master Lu ay hindi basta-basta, nalampasan na nito si Ling Yun at maging ang matandang eunuch, at sa katunayan ay mas malakas pa ito kaysa sa kanila. Sa huli, napangiti na lamang ang bida at nasabi sa sarili na tunay nga, may mga nakatagong malalakas na tao kahit sa isang maliit na lugar. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Sheng habang napagtanto niya ang sinabi ng matandang lalaki. Ipinaliwanag naman ni Ling Yun na ang tunay na pagsasanay ay hindi lamang sa pakikipaglaban o paggamit ng lakas, kahit sa paggawa ng mga bagay tulad ng panday o pag-ukit, maaari mong gamitin ang iyong aura, at yun mismo ay isang uri ng pagsasanay. Dagdag pa niya, hindi ka magiging tunay na master kung puro lakas lamang ang aasahan, kailangan ding matutunan kung paano gamitin at kontrolin ang enerhiya sa pang-araw-araw na gawain. Nagulat si Wang Sheng at agad na nagtanong kung pati ba ang pag-uukit ay kailangang gumamit ng aura, at kung bakit hindi ito sinabi sa kanya ng mas maaga. Sumagot naman dito si Old Man Lu na kahit mahalaga ang aura, kailangan pa ring pag-aralan ang mga pangunahing kasanayan, at dapat ding piliin ang tamang paraan ng pagsasanay. Dagdag pa niya, hindi sapat ang basta paggamit ng lakas o enerhiya lamang, ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa tamang pundasyon at disiplina. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang napalingon ang lahat nang muling nagpakita ang misteryosong lalaki mula sa nakaraang part. Sa kanyang pagdating, mayabang nitong tinanong kung naistorbo ba niya ang kanilang pagkain.